time frame. Let's say nag-enter tayo ng trade natin dito. Okay, so ito yung trade natin, which is ito. So nag-enter tayo dyan, stop loss natin is itong previous low. Itong low na to. Okay, so ito yung stop loss ko. Then, movement ng market. O, tingnan nyo. Diba? So guys, welcome back ulit dito sa channel ko and welcome back na naman sa panibagong trading tips and strategy. So pasensya na po pala kung medyo natagalan ako sa pag-upload, pero sa video ito guys, susulitin ko na may matututunan kayo and sisiguraduhin ko na hindi masasayang yung oras nyo. And I will make sure din na magagamit nyo itong trading strategy na isi-share ko sa inyo sa actual daily trading nyo. Okay, so in today's video guys, tuturuan ko kayo on how to trade pullback in a profitable way. So malalaman nyo kung saan yung possible na area na magpo-pullback ang market. And dito guys is mag-share din ako ng mga entry strategies ko o yung mga sarili kong style on how I execute my trades sa pullback. So guys, before we proceed, kung bago pa lang kayo sa channel na to and kung kayo ay mga beginner traders pa lang, please consider subscribing po dahil dito sa channel na to nag-upload ako ng mga trading tips, strategies, and any other videos na about Forex. And huwag nyo rin pong kakalimutan na i-like muna ang video na to and after that, let's get started. Okay, so ano ba muna yung pullback? So ang pullback guys is ito yung exhaustion movement ng trending market. So let's say trending up. 'Di ba? So ang market is trending up. So 'di ba ang market is hindi naman yan siya parang straight line na pataas lang, 'di ba? So ang market is napapagod din yan, nagkakaroon din yan ng retracement. So hindi yan siya tuloy-tuloy na paangat. Okay? So ganito yan guys. Okay, so let's say ang market is pataas, so aangat ang market, magre-retrace, aangat ulit, magre-retrace, aangat ulit, magre-retrace, and aangat ulit. Okay, so itong mga retracement, yan, is ito yung pullback. Okay? So ito yung mga exhaustion. So ang market hindi naman yan tuloy-tuloy. So aangat yan, mapapagod, magkakaroon ng exhaustion. So ito yung exhaustion movement o yung retracement o yung pullback. 'Di ba? And then aangat siya ulit. Magkakaroon ng pullback and then aangat, magkakaroon ng pullback. Okay? So, yan yung mga pullback. O, ito yung mga underlying movement ng trending market. Alright? So, di ba, hindi naman talaga natin alam kung nasaan yung pullback area ng market. So, wala tayong idea dyan. So, ito yung mga ways, guys, kung paano ko i-identify yung possible pullback area ng market. Okay? So, unang scenario is ginagamitan ko muna siya ng Fibonacci. Okay, so kukunin ko yung lowest to highest kung uptrend man siya. So kung saan nag-start yung impulse, dun ako mag-start. And kung saan nagkaroon ng rejection, kung saan sa tingin kong nag-start yung retracement. Okay, so let's say ito yung Fibonacci ko. So dito, from low to high. So let's say nandito pa lang ang market. 'Di ba? So diyan pa lang siya nag-i-start mag-retrace. Wala pa to ha. Let's say wala pa rito yung market ha. Nandito pa lang sa area na to. So diyan ko kukunin. So ito yung high. Okay? So dito guys, aabangan ko sa mga areang to, dito sa golden level kung i-respect ito ng market. 'Di ba? So another factor is tinitingnan ko lagi yung history, yung left side. So, minsan kasi dito, may makikita kang previous resistance. Let's say, ganito. 'Di ba? So, ito yung previous resistance. Okay, so ito rin yung isa sa mga another ways para ma-identify ko kung saan yung possible na pullback area. Okay, so yung previous support and resistance. So yun guys, ina-identify ko yung previous structure or yung support and resistance and then tinatry ko rin i-identify yung dynamic support and resistance area. So dito guys, para ma-identify ko, ginagamitan ko siya ng trend line. Okay? So delete natin to. Then gamit tayo ng trend line. So let's say ito yung market. So 'di ba?
So, kung yung trend line is nire-respect ng market, so for example, ito, nakikita nyo na respective ito ng market. So, nire-respect itong trend line natin. So, meaning ito yung support, ito yung dynamic support natin. Okay? Lagay tayo ng, ito yung kukunin natin guys ha. Let's say nandito pa lang yung market. So, from low to high. So, ngayon tingnan nyo, kung makikita nyo guys, let's say nandito pa lang yung market ha, wala pa to. So, para sa akin, dito ako titingin sa level na to, yung 38 and yung 50% level. So, dito siya possible na magpo-pullback yung market. Okay, so yun nga, kung makikita nyo, yan, nilagyan ko rin siya ng trend line. So, ayan. So, let's say wala pa to ha. So, ito yung possible na magpo-pullback ang market dito. Okay? So, yun nga, para ma-identify ko kung nasaan yung possible pullback area ng market. Unang scenario, ginagamitan ko ng Fibonacci para makuha ko yung mga levels. And then, previous support and resistance. Tapos, titignan ko yung previous structure. And then, titignan ko rin yung dynamic support area. So, ginagamitan ko siya ng trend line. So, try natin sample dito guys sa chart ng GBP and ZD. So, ngayon, titignan natin kung nasaan yung possible na pullback area nito. So, let's say, nandito pa lang yung market. So, wala pa to ha. So, ngayon, ang unang scenario is gagamitan ko siya ng Fibonacci. So, kung saan nag-start yung impulse dito, yung impulse movement. So, ito, from low to high. So, dito siya nag-start mag-retrace. So, wala pa to ha. So, yung una kong titingnan dito guys is itong 38% level at itong 50% level. Okay? Itong area na to. And then ngayon, titingnan ko yung left structure, yung previous structure, which is ito nga. So, kung makikita nyo rito sa previous structure, ayan, meron siyang previous resistance. So, ngayon, iba-box out ko to ha. So, ito siya, itong area na to. Diba? So, wala pa to ha. Nandito pa lang yung market. So, ngayon, hihintayin ko muna yung market na mag-pullback hanggang dito sa area na to, o ito sa 0.5 level, or dito sa may previous resistance natin, sa support and resistance area. Okay? So, hintay natin mag-pullback ang market dyan. And ito yung ini-expect din natin na pullback area. Okay? So, let's say nandito na yung market. Okay? So, ayan, kung makita nyo, bumagsak siya dito, umangat siya ulit, tapos niretest niya ulit to. Itong 0.5 level natin. So, ngayon guys, since nakita nga natin dito is nagkakaroon dito ng rejection sa may area na to sa 0.5 level. So, hindi muna tayo dito mag-e-entry ng trade natin. Hindi muna tayo mag-execute. So, always na i-confirm muna natin siya sa lower time frame. Titingnan natin kung na-break ba yung support and resistance area o na-break ba yung trend line na ilalagay natin. Okay, so i-mark down lang natin to ha. So, titingnan natin guys yung market structure sa lower time frame kung may makita ba tayong breakout sa support and resistance area, tsaka tayo mag-decide para sa entry ng trade natin. Alright, so tingnan natin sa lower time frame dito sa 30 minutes. Ayun, so dito guys sa 30-minute time frame, ayun, nakita natin dito yung, let's say nandito pa yung market, di ba? Dito sa nilagay natin yung markdown. So ngayon, ayun, kung makikita nyo guys, dito, ayun, nakita nyo nagkaroon dito ng bullish movement. Ito, kung makikita nyo rito. So wala pa to ha, kasi ito nga yung markdown natin, di ba? So wala pa tong mga candles dito. So dito pa lang tayo mag-focus. So ayun, kung makikita nyo rito guys, yung movement ng candle dito is tingnan nyo, ayun, bullish. So tingnan nyo yung movement ng market dito guys. Bumagsak ang market dito down to dito sa level na to sa 0.5. And then, ayun tingnan nyo yung zone natin, yung support and resistance zone. Okay? So nagkaroon ng rejection dito guys, and tingnan nyo yung formation ng candle, ayun bullish engulfing, di ba? Umangat siya, tapos nagkaroon ng retracement, binalikan niya ulit to para i-retest itong area na to, itong 0.5 level tsaka itong support zone natin dito. Ayan, so umangat siya dito. So dito guys, so nung ni-retest niya to, tapos nagkaroon ng bullish
movement. So dito po pwede na akong mag-enter ng trade ko. Tapos ang stop loss ko niyan is pwede ko siyang ilagay rito, dito sa previous low. Okay? O kaya dito. Pero kung conservative kayo sa stop loss nyo, katulad ko, medyo conservative kasi ako sa stop loss ko. So tinitingnan ko lagi guys sa left side yung previous low niya, kung ano yung previous low niya. Okay, so ayan. Ito yung previous low. So usually, yan, dito ako maglalagay ng SL ko, stop loss ko. Sa area to. So ito yung stop loss ko. And ito yung entry ko. Okay? So ngayon, kung gusto ko pang makasigurado na kung talagang itong area to is respective area to, pwede pa akong maglagay dyan ng trend line. Lagyan natin ng trend line. So, ayun guys. So, ano makikita nyo? O, dito, from here. Ito pala. So, possible ito is false breakout lang to dito sa trendline channel natin. And pwede natin tignan yan sa yung line. Okay? So, di ba? Meron ako niyang tutorial kung paano gamitin properly yung trendline channel. Kung paano mag-draw ng trendline channel. Okay? So, panoorin nyo na lang yung video nandyan sa may description ng link. So, yun nga guys. So, ito. So, ito yung trendline natin. Yung dynamic support natin. Yan. So, para sa akin guys, itong area na to is respective. So, na-confirm ko na siya yung trend line. Tapos, yung support at resistance area natin, itong zone na to is nagkaroon ng rejection dito. Tapos, itong 0.5 level natin ng Fibonacci. Okay? Itong 50%. So, pwede na ako mag-enter niyan dito. And then, ayun, kung makikita nyo nga, niretest niya ulit. No? Nung nag-move ulit ang market, ayan, nakita nyo, niretest niya ulit to. And then, what happened next is, nagkaroon siya ng, ayun, strong movement. O, yung nag-close ang market dito, nung nag-open is, tinan nyo, nag-open siya, nagkaroon ng gap. Diba? After filling the gap, ayan, so makita nyo, is, nagkaroon ng movement ulit, bullish movement. Okay? So, balik tayo sa 4-hour time frame. So, let's say, nag-move ulit ang market. So, ito na siya. So, dito siya nag-start yung impulse, di ba? Okay, tanggalin natin to. And then, lagyan natin ulit ng Fibonacci. Dito ako magpo-plot. Teka, tanggalin lang natin to. So, dito ako magpo-plot. And, dito ay nakita nyo guys, nagkakaroon ng retracement na naman. So, let's say, nandito pa lang yung market ha. Ito pa lang yung market. So, itong area na to, itong golden zone na to, ito yung possible pullback area ko. Okay? Okay, so let's say nandito pa yung market, di ba? So, ang gagawin ko dito guys is hihintayin ko yung market na mag-pullback dito. So, patience lang talaga. So, ngayon, di ba, ito meron tayong trendline dito. Ang gagawin ko is i-extend ko lang yan sa dito. Okay, so, ayan. So, possible na pullback area ko is itong 0.3, 0.5, and 0.6 level. Okay, so ngayon, tingnan natin yung market. Nung gumalaw ang market dito, tingnan nyo. O, ano nangyari dito guys? So, nagkaroon ng strong rejection dito. Tapos, tingnan nyo. O, tingnan nyo. Anong form ng candle na to? O, diba? O, tingnan nyo. Hammer candle siya. Tapos, ito, engulfing. Na-engulf niya itong previous candle. So, dito, pwede na akong mag-enter ng buy trade ko. Diba? Tapos, tingnan nyo guys. Itong trendline channel natin. O, ayun no. Nagkaroon siya ng rejection. So dito, kung medyo doubt pa nga ako, titingnan ko muna sa lower time frame. So same scenario lang din, titingnan ko kung may breakout ba sa structure, like yung support and resistance, and kung ano ba yung formation ng candlestick. So yun yung mga i-consider natin dun sa lower time frame, kung meron ba siyang bullish movement. Then tsaka tayo mag-execute ng trade natin, buy trade. Okay, so let's say dito, 4-hour time frame. Let's say nag-enter tayo ng trade natin dito. Okay, so ito yung trade natin, which is ito. So, nag-enter tayo dyan. Stop loss natin is itong previous low. Itong low na to. Okay, so, ito yung stop loss ko. Then, movement ng market. O, tingnan nyo. Diba? O, nag-move higher siya. O, diba? So, ganun lang guys kadali kung paano i-trade ang pullback. Napakasimple lang.
Huwag nyo nang pahirapan yung mga sarili nyo. Sobrang dali lang. And ang kailangan nyo lang talaga dito is patience. Patience lang talaga. So kung nagkaroon man lang strong movement ang market guys, wag nyong hahabulin. Hayaan nyo yung market na lumapit sa inyo. You know what I meant, di ba? So hayaan nyo yung market na bumalik dun sa area nyo. Okay? Okay, so recap lang guys para ma-identify nyo nga kung nasaan yung possible pullback area ng market is, yun nga, una, gamitan nyo ng Fibonacci. So, alam nyo naman na kung paano gamitin, kung paano mag-draw ng Fibonacci. So, kung hindi nyo pa alam, meron akong video niyan, nandyan sa may description. So, hanapin nyo na lang po dyan guys sa description and panoorin nyo muna. Okay? And then, next is, i-identify nyo yung support and resistance zone. And then, pwede nyo rin i-identify yung dynamic support and resistance. Okay? So, pwede nyo gamitan yan ng trendline channel. And then, kung paano mag-execute ng trade dito sa pullback, titingnan nyo ngayon guys sa lower time frame. Pupunta kayo sa lower time frame para makita nyo yung structure ng market, kung nagkaroon ba siya ng breakout, kung na-break ba yung trendline channel na nilagay nyo, kung na-break ba yung support and resistance na nilagay nyo, or kung ni-respect ba yung golden zone ng Fibonacci level. Okay? So yun lang guys, I hope na may natutunan kayo sa video na to, and kung medyo naguguluhan pa kayo, ulit-ulitin nyo lang yung video na to, and pwede nyo rin munang panoorin yung mga previous videos ko na about sa Fibonacci, kung paano siya gamitin, yung trendline channel at yung support and resistance zone, kung paano siya gamitin properly. So nandyan sa may description, panoorin nyo na lang po, para pag binalikan nyo ulit itong video na to is maging mas malinaw na sa inyo. Alright, so yun lang guys. Kung nagustuhan nyo yung video na to, give a thumbs up. And huwag nyo rin pong kalimutan na mag-subscribe. Click nyo na rin po yung notification bell para pag may bago akong upload is ma-notified po kayo. So that's it for now.